Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. 16 na kabanata ng Lucas, ang talinhaga ng tusong katiwala. Sinabi rin ni Hesus sa kanyang mga alagad, "May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, 'Ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.' Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, 'Ano kayang gagawin ko? Aalisin ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan.' Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, 'Magkano ang utang mo sa aking amo?' Sumagot ito, 100 tapayang langis po.' Kaya sinabi ng katiwala, 'Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, 'Ikaw, gaano ang utang mo?' Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito naman ang kasulatan ng iyong pagkakautang.' Sabi niya, 'Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Hesus sa pagsasalita, 'Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi mawawalan ng bisa ang kautusan. Nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi ay kinutya nila si Hesus, kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, at ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawala ng bisa ang kahit isang tuldok ng kautusan. Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa naman sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya." Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayaman laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumog na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Uutusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham,
Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay naaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malalaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit, sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ang mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, Hindi po sapat ang mga iyon, ngunit magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay. Magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.